Hi, it's me, Sherry Lomboy ng RWGF Philippines. Good morning po sa inyo na iba po ang morning routine ko dito sa farm. Hindi katulad po ng dati na wala pa pong sisiw na inaalagaan. Magtitimpla po ng kape bago po lumabas ng farm. Tapos iikot na po, i-check na po yung mga nasa cording, nasa flying pens, dahil breeding na naman po. Pero ngayon, madaling araw pa lang po, nagigising na po ako para palitan po ng tubig at pagkain yung mga alaga ko pong sisiw dahil hindi po muna ako nagpapatay ng ilaw. Ayan po, kanya-kanya naman po tayo ng ginagawa sa pagmamanok. Pero yung practice ko po muna dito, practice po namin dito, isang linggo po o hanggang 2 weeks, hindi pa po namin pinapatay yung mga ilaw ng mga sisiw po namin. Ayan, steady pa rin po yung pagkain. Pero pinapalitan naman po yung tubig dahil may laman na vitamins yan at napapanis. Kaya ginigising ko po ng madaling araw para mapalitan po yung kanilang tubig, yung kanilang inumin, hindi po nila mainom yung panis. Palagi po maya't maya, kaya nakita nyo po medyo konti lang dahil pinapalitan ko naman po siya. Madalas 2 oras pinapalitan ko yan. Kung hindi man po ako pero ako talaga yung nag-aalaga. Ako talaga ngayon yung nag-aalaga. Malapit lang po dito sa bahay. Kaya madali lang po silang ma-monitor. Yan, pinapalitan ko ng dyaryo. Kanina, pinakain ko sila. Tapos ngayong mga 6 to 6:30, yun na po yung pagpapalit ko po ng dyaryo sa kanila. Paglilinis ko po ng brooder. Ginagamitan ko pa rin po sila ngayon ng dyaryo para po sa mga ipot po nila na malalaglag kasi sa baba pag hindi ko po nilagyan. Pero maya-maya tatanggalin ko na rin po yan. Ipapalit ko na rin po sa kanila yung dayami. Ayan, meron na rin po kaming naimbak na dayami. Lalong-lalo na po ngayon, panahon po ng pag-aani ng mga palay. Kaya nag-imbak na rin po kami dahil mahirap po tayong makahanap mamaya pag tapos na po yung anihan. Kaya nag-save na lang po kami. Ayan, pansamantalang dyaryo ngayon. Ilang araw lang po at dadayami ko na rin po sila. Ayan po, ganyan po talaga katyaga ang magpalaki ng sisiw. Pero pag nakikita mo naman pong healthy sila, masaya ka rin yung makita po natin silang healthy na walang sakit. Ayan, iba rin po yung pakiramdam. Pero alam nyo po, pagka po may sakit yung mga sisiw o mga alaga po natin, naku po, bukod sa sakit po sa ulo, masakit pa po sa bulsa. Kaya iwasan na lang po natin na magkasakit yung ating mga alaga. Paano po maiwasan? Kailangan, yung lagi ko pong sinasabi, malinis. Panatilihin po natin na malinis yung kanilang tirahan, yung kanilang brooder, yung kanilang range. Ayan, pang born po ng October 6 yung mga nandito sa brooder yan. Binibigyan ko po sila ng vitamins pang tao. Kapalit po ng ibang vitamins nila, ang binibigay ko po sila sa kanila ngayon pang tao. So, 14 days na po nila ngayon kung hindi po ako nagkakamali. Ayan. Nagpapasalamat rin po ako dahil healthy naman sila tapos mabibigat po sila. Solid na rin po yung katawan nila. Ayan. Kaya dapat po bata pa lang po sila, healthy po sila. Ayan. Hindi man po umabot ito ng malabandadan sila, okay lang po. Gagawin na lang pong materyales. Kasi po baka malaglagan po sila. Di po ba yung criteria ng pagbabandad po nila sa feather po nila, 4-4. Ito po medyo maaga-aga. Kasi nasubukan ko pong magpalabas ng October 16. Alam nyo po na nalaglagan pa po ako.
Ayan, so malamang ito yung tinesting namin sa incubator kaya ganyan lang po kakonti kasi nasa chiller yung iba at tinesting lang din naman po yung incubator. Yung pong incubator na ginagamit namin, sarili po namin. Pwede rin po kayong umorder sa amin kung gusto po ninyo. Ayan, may 1-year warranty, tapos pwede nyo pong ipakalibrate pag malapit po kayo sa amin. Ayan, kinakalibrate po natin yan bago po mag-breeding season po ulit. Ayan, so gustong-gusto po nila yung vitamins na iniinom nila. Binibigyan ko rin po sila vitamins talaga pang manok at gumagamit din po ako. Yan nga, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pang tao. Ayan, so gustong-gusto nila. Tignan nyo naman po, 14 days na po nila pero yan po, ang lalaki po nila. Alam niyo po, pinagkaibahan po ng nasa brooder at nasa range. Pagmasdan niyo po yung mga paa nila. Ayan, kaya ibang-iba rin po ang nasa range po yung ating mga manok. Ayan, hindi na rin po magtatagal. Ibababa na rin po namin yung mga yan sa range. Kasi konti pa lang po sila. Kaya gusto ko, nandyan pa lang po sila na nakikita ko. Ayan, sana stay healthy sila. Ayan, basta panatilin lang po natin yung kalinisan at ibigay yung vitamins sa kanila. Maraming salamat na naman po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa panonood sa aking vlog. Thank you po. At sa mga hindi pa po nakapag-follow sa aking TikTok channel, please follow. Maraming salamat hanggang sa susunod. Kung kaya ko pong i-vlog sila araw-araw, gagawin ko po para ma-update po kayo sa pagpapalaki ng sisiw para po sa mga baguhan lamang po. Yan. Thank you. God bless.